Hello, blessed morning po mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa panibagong buhay, panibagong araw na ibinigay niya sa atin. At ang pag-aaralan na naman po natin sa umagang ito ay pinamagatan pong the good and the bad. At ang verse po natin ay mula sa 1 Kings chapter 14 verse 8. Ang sabi po, "And tore the kingdom away from the house of David and gave it to you, and yet you have not been as my servant David, who kept my commandments and who followed me with all his heart to do what was right in my eyes." Amen. So sabi po ng author dito sa ating Our Daily Bread, "Recently, I began studying the kings of the Old Testament with some friends. I noticed on the chart that we were using that a few of the leaders of the kingdom of Israel and Judah are labeled good, but most of them are labeled bad, mostly bad, extra bad, and the worst. King David is described as a good king who followed God with all his heart. Sabi po dun sa nabasa natin, 1 Kings 14:8. And is an example to follow. Sabi po sa 1 Kings chapter 3 verse 14. So if you walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days. At sa 1 Kings chapter 11, verse 38, then it shall be, if you heed all that I command you, walk in my ways, and do what is right in my sight, to keep my statutes and my commandments, as my servant David did, then I will be with you, and build for you an enduring house, as I built for David, and I will give Israel to you." The bad kings are noted for their willful rejection of God and for leading their subjects into idolatry. King Jeroboam, the first king to rule Israel after the kingdom was divided, had the legacy of being remembered as one of the worst kings, who sinned and who made Israel sin. Sa 1 Kings chapter 14, verse 16, sabi po doon, "And he will give Israel up because of the sins of Jeroboam, who sinned and who made Israel sin." Because of this bad example, many kings who came after him are compared to him and are described as being as evil as he was. Sa 1 Kings chapter 16, verse 2 and 19, sabi po, "Inasmuch as I lifted you out of the dust and made you ruler over my people, and you have walked in the way of Jeroboam, and have made my people Israel sin, to provoke me to anger with their sins." At sa verse 19 ng same chapter, chapter 16, "Because of the sins which he had committed in doing evil in the sight of the Lord, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he had committed to make Israel sin." At basahin din po natin sa verse 26. "For he walked in the ways of Jeroboam, the son of Nebat, and in his sin by which he had made Israel sin, provoking the Lord God of Israel to anger with their idols." At sa verse 31, "And it came to pass, as though it had been a trivial thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the son of Nebat, that he took as wife Jezebel, the daughter of Ethbaal, king of the Sidonians, and he went and served Baal and worshipped him." At sa chapter 22, verse 52, "He did evil in the sight of the Lord and walked in the way of his father and in the way of his mother and in the way of Jeroboam the son of Nebat, who had made Israel sin." So each of us has a unique sphere of influence, and that influence can be used for evil or for good. An unfettered faithfulness to God is a light that will shine brightly and leave a legacy of good. It's our privilege to bring glory to the Lord. May others see His light through us and be drawn to His goodness. The smallest light still shines in the darkest night. Amen. Praise the Lord. So ito po ay pinag-aaralan din po namin sa aming Bible study, na Old Testament survey. So napagdaanan namin itong pag-aaral ng mga kings of Israel, at ongoing pa rin po siya hanggang ngayon, nasa Second Kings na po. So
makikita po natin dito the good and the bad. So yung author po, with some friends, pinag-aralan din po nila yung mga king of Israel, ano po. At makikita nga po natin doon na ah, yung mga ano po, yung mga hari doon, talagang binigyan sila ng label kung sila ay good at kung sila ay bad. Tapos meron pa nga daw na mostly bad, extra bad, and the worst. So si King David po, I think lahat naman tayo ay kilala siya. Dinescribe po siya as a good king na na sumusunod sa Diyos ng buong puso. Ano po? Yun nga po yung verse natin sa 1 Kings chapter 14 verse 8. At dun sa mga succeeding verses na nabasa natin ay lagi siyang ini-example na dapat tularan, ano po, dapat sundin. So, ang ano naman, yung opposite naman, yung mga bad kings, sila naman yung mga naging hari ng Israel na hindi sumunod sa Diyos at yung pamumuno nila, sila pa yung nanguna sa pag-worship sa mga Diyos-Diyosan, ano po. Yun pa naman ang pinakaayaw ng ating Panginoon, yung magkakaroon tayo ng ibang Diyos, ano po, maliban sa Kanya. So, unang-una na nga po doon si King Jeroboam, ano po, nung unang mahati yung Israel at ang Judah, di ba isang bansa siyang Israel, nahati siya, yung 10 tribes naging Kingdom of Israel at yung 2 tribes which is Judah at Benjamin naging Kingdom of Judah. So, naging dalawa na sila ngayon. So, yung unang namuno dun sa 10 tribes na Kingdom of Israel, si Jeroboam. Tapos, ang nangyari, siya po yung yung nanguna din, ano po. Siya yung nanguna na nagkasala at pinagkasala niya rin ang Israel, ano po. So, dahil dun sa kanyang bad example, yung mga sumunod na kings, laging ikinukumpara ngayon sa kanya. Yung mga masasama na hari, ano po. Nabasa naman po natin doon sa 1 Kings chapter 16, verse 2, verse 19, verse 26, verse 31, o sa chapter 22, verse 52. Yung mga kings na yun, laging ikinukumpara na lumakad sila ng ayon sa lakad ni Jeroboam, na pinagkasala ang Israel. Ano po, laging ganon. So, ilang kings yun na laging kinukumpara na lumakad siya ng kapares ng lakad ni Jeroboam. So, ibig sabihin, yun yung legacy na iniwan niya, yung pagiging evil, ano po. So, ano po, lahat po tayo, each of us has a unique sphere of influence. So, lahat po tayo, kilala man tayo or hindi kilala, lahat po tayo, merong mga tao sa paligid natin na nai-impluwensyahan natin, ano po. At yung influence na yun, may ano po tayo, may liberty, may kalayaan tayo na gamitin yun sa mabuti or sa masama, ano po. So, alin po kaya yung dapat nating tularan? 'Di ba si King David, yung mga hari din na mabubuti ay din, siya din ang inahahalimbawa, ano po, na sumunod ka katulad ay sinasabihan ng Panginoon yung mga hari na mabubuti na sumunod ka katulad ng pagsunod sa akin ni David. Yun ba yung gusto natin maging legacy o yung kay Jeroboam na sinasabihan ng Panginoon yung mga sumunod na hari na hindi ka sumunod sa akin katulad ka ni Jeroboam na nagkasala at pinagkasala ang Israel, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, mga ganun. So, lagi po nating pipiliin na ang ating influence sa ibang tao ay kabutihan, ano po, maging mabuti na mas lalo po silang lumapit sa ating Panginoon. Sabi po dito, an unfettered faithfulness to God is a light that will shine brightly and leave a legacy of good. Makita po natin, ano po, sila King David, ilang thousands of years na ang lumipas. Hanggang ngayon, kilala pa rin natin sila at alam natin kung ano yung kanilang mga ginawa. Alam natin na si David ay sumunod sa Diyos at alam din natin na si Jeroboam ay hindi. So sa atin po, the greater our influence, the greater our responsibility, ano po. So mas marami tayong nai-impluwensyahan, mas malaking responsibilidad. Kaya yung mga social influencer, napakalaki po ng napakalaki ng responsibilidad nila at ng pananagutan nila sa harap ng Panginoon. Ano po, kasi ang dami, lalo kung millions ang followers mo. Ang dami mong nai-impluwensyahan sa pananamit mo, sa pananalita mo, yung kung ano yung mga pinapakita mo sa kanila.
At 'pag sa mga gano'n po na napakarami po nating tao na naiimpluwensyahan, lagi po nating piliin na ang impluwensiya natin ay maging mabuti, ano po, maimpluwensyahan natin sila na maging tapat sa Diyos, na sumunod sa Diyos. Ano po kasi, pagdating po ng ano, ng paghuhukom, pananagutan po natin 'yan sa Diyos. Yung mga tao na naimpluwensyahan po natin, ano po, kung masama po ang naging impluwensya natin, pananagutan po natin 'yan sa Diyos. Ano po, mas with the greater power comes great responsibility, di ba po? So dito naman sa ating pinag-aaralan, with greater influence comes great responsibility. So, privilege daw po natin na magbigay ng karangalan sa ating Diyos, ano po. Kaya nawa itong privilege na binigay sa atin ng Diyos ay gamitin natin para impluwensyahan yung iba, ano po, na sila man ay makapagbigay ng glory sa ating Diyos, ano, or kapurihan sa ating Diyos, ano po. So, may others see His light shining through us and be drawn to His goodness. Naalala ko po yung ano, yung nagwa-viral ngayon na ano yung sabi nila is air ay light bender daw. Kasi ang ginawa nung lalaki doon sa viral na video, binuksan niya yung ilaw ng kanyang cellphone, tapos pinatay niya yung yung lampara. Ay, lampara. Makaluma talaga yun. Yung light bulb nila. So, yung mga gamo-gamo na andun sa light bulb nila, sumunod dun sa ilaw ng cellphone niya. Di madilim, ano po, unti-unti niyang dinala yung cellphone palabas sa kalsada. Tapos pagdating sa kalsada, pinatay niya yung ilaw ng cellphone niya. So, yung mga gamo-gamo, nakita nila yung street light, doon sila pumunta ngayon. So, ganun po ang epekto ng ilaw, ano po. Yung influence natin, ano po, yung mga tao po sa paligid natin, dapat po, ganun yung maging influence natin sa kanila na ma-attract sila dun sa light natin, ano po. At kumbaga i-impluwensyahan natin sila, pasusunurin natin sila dun sa light natin at ida-direct natin sila dun sa greater light which is ang ating Panginoon. So, ganun po dapat ang gagawin natin bilang mga mananampalataya. Ano po, hindi po puro kasamaan ang ini-impluwensya natin sa kanila, kundi yung magliwanag po tayo sa kanilang buhay at ma-direct po natin sila sa ating Panginoon. Ano po, maging nawa tayo yung liwanag na magsisilbing gabay nila. Ano po. So, the smallest light still shines in the darkest night. So, gaano man ka dilim ang paligid natin, gaano man kasama ang mundo ngayon, yung light na nasa atin na galing sa ating Panginoon, it will shine through. Ano po, at makikita po ng iba yan. And eventually, mararecognize nila na galing sa Diyos. Ang Diyos pala ang nagbigay sa kanya ng ganyang liwanag, kaya pala. So, gamitin po natin yung ating mga influence to influence others na lumapit sa ating Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat Panginoon sa napakagandang umaga na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong pagkakataon, Panginoon. And Lord, turuan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na pag-take ng responsibility sa influence na nagagawa namin sa ibang tao, Panginoon. At nawa bawat isa sa amin, Panginoon, ay maging good influence sa mga nasa paligid namin. Katulad po ni King David, Panginoon, na hanggang ngayon ay nagagamit pa rin na halimbawa ng kabutihan at pagsunod sa inyo, Panginoon. Huwag niyo po namang itulot, Panginoon, na maging katulad kami ni Jeroboam, Panginoon, at nawa huwag niyong itulot na maikumpara kami sa kanya, Panginoon, kung na masasama, Panginoon, ang mga ginawa, O Lord. Help us to shine through this dark world, Panginoon, at help us na ma-direct po namin ang mga tao to a greater light, which is ang aming Panginoong Hesus Kristo nga po. Maraming salamat, Panginoon, and sa maghapong ito, Panginoon, help us to be the light of those around us, Panginoon, nasaan man kami ngayon, O Lord. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, pagpalain niyo po lahat ng hawakan ng aming kamay, at nawa maging smooth po ang aming araw, Panginoon. Purihin ka, O Lord. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name. Amen. Ayun, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Purihin ang Diyos at nawa pagpalain niya kayo sa maghapon na ito. At nawa lahat po tayo ay magsilbing ilaw sa mga tao sa paligid natin. God bless po.